Good day, Padjaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, mag-aaral ulit tayo ng secrets of opening traps. At hindi ako sigurado kung para sa inyo itong trap na ito. Pero, pwede nyo siyang ituro sa kaibigan nyo or sa student nyo. So bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So ito po, puti po tayo dito and sa E4 po usually nagsisimula ito. Ayan. So titira po tayo ng E4 pero pwede rin po siya kung D4 ang tira nyo. Ayan. So perfectly applicable po siya kung D4 player kayo or E4. Kailangan lang pag nag G6 itatranspose nyo po sa E4 para mag-transpose sa trap na ito. Ayan. So ito, ayan po, E4, G6, D4, Bishop G7. Ayan. So, ito po yung tinatawag na sniper. Ayan. After knight C3, magsi-C5 po. Yan po yung sniper. Ayan. Kasi pag nag-D6, Pirc na po ito. And pag tumira ng something like C6, modern defense na po ito. And kapag hindi ganyan ang tinira, hindi na po magagawa yung trap natin. Kasi sa C5 lang. Pero okay lang yan. Kasi very common po itong C5 sa online chess. And sa mga Pinoy, marami pong tumitira nito. So after C5, marami akong na-encounter na ang tinitira nila dito ay Knight F3 or Bishop E3 or D5, ganyan. So, hindi po yan ang best move. Ang trap po natin dito, yun din ang best move. So actually, ito yung isa sa mga trap na hindi tayo nagre-risk na papangit yung position natin kasi puro accurate po yung tira natin. So, hindi lang pala ito trap, parang mainline na tira na rin siya. So, after C5, ang gagawin po natin is kakainin natin yan. And yung pinaka-common na tira dito ng black is Queen A5. Ayan. So, pag nag-Bishop takes C3, kakainin lang natin yan, syempre. And hindi ko na i-discuss ito, pero meron na kayong bishop pair dito. So, kahit makain po itong dalawang pawn na ito at mag-pawn up ang itim, lamang pa rin po tayo dito basta makapag-develop lang tayo ng mabilis. Pag nawala tong pawn na to sa C3, nalagay natin yung bishop natin dyan, malakas po yung pressure sa position ng kalaban. So, harmless po itong bishop takes C3 na tira. Ayan. So, Queen A5 usually yung tinitira ng mga Pinoy, especially sa mga 2100 and below level, sa mga non-master level. At hindi nila alam na may trap na dito na pwedeng i-set up yung white. At actually, itong trap na ito, gaya ng sinabi ko kanina, ito rin po ang best move kahit i-analyze nyo sa engine. So, dito po, try nyong hulaan kung ano yung magandang itira ng puti. Okay, so sasabihin ko na po kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang po yung video para makapag-isip kayo, syempre. So, sasabihin ko na, so, ang tira po dito ng white, yung trap na isi-set up natin, ay Bishop D2. Ayan. So, ito yung pinaka-obvious move rin, syempre, para dinedepensahan ito at para hindi mag-double pawn. Kasi pag queen ang pinandepensa mo dyan, kakainin niya lang yan, at magiging triple pawn tayo dito. Although pawn up tayo, makakain niya itong C5, and hindi na po yan yung gusto natin mangyari. Kasi, kahit butas yung ano niya, yung king side niya, wala na pong queen. Kumbaga yung atake natin mahina na. Ayan. Kung kapag knight naman, masyadong passive po yung knight. Ayan. Defensive lang siya and binabaraan yung bishop natin. Pero playable din yan. Siguro yung bishop ilalagay natin dito sa G2, then magka-castling tayo. Pero wala pong trap na magaganap dito. So, bishop dito talaga ang gagawin natin. Ayan. So, most of the time, kakainin nyo na po ito. Kakainin na ng kalaban nyo. At ito rin ang most obvious move niya. And parang best move na rin. Kasi otherwise, magna-knight D5 na tayo. So, kakainin niya po yan. At dito na, ito na yung critical position na kung hindi nyo alam ang tamang tira dito as white, may chance maka-equalize yung black or ma-survive niya to. And maganda yung middle gameplay niya kasi wala siyang masyadong weaknesses. Ayan, wala siyang weaknesses. Pero tayo, wala din naman. Kaya lang, parang magta-transpose lang siya sa accelerated dragon na line. So, after queen takes C5,
kailangan makita nyo po at matandaan dahil pinapanood nyo na nga itong knight d5 na tira. So, ito po yung trap na sinet up natin dito after knight d5. Ito rin ang best move, sabi ng engine. And dito na po, dito na maraming pwedeng gawin yung black. So, i-discuss natin isa-isa. So, ang isa sa mga pwede niyang gawin is kumain siya dito. Ayan, bishop takes b2. So, after bishop takes b2, tututukan lang po natin yan. And pag pumunta dito sa d4 para atakihin to, bishop b4 lang tayo. And pag kumain siya dito, king e2 lang po. And makakain na itong bishop. Ayan. Kasi pag tumira siya ng queen d4, pwede natin kainin lang yan. And after bishop takes d4, meron tayong check dito. Kain po yung rook sa a8. Ayan. So, bale, rook up tayo. Ayan. Pero malamang makulong din to. Pero lamang na po tayo dito. Lamang tayo ng isang rook. And pag nag-b6 siya, pwede natin kainin lang yan. Or tutukan muna natin tong bishop. Ayan. So, yan na po ang winning position na tayo dito. Ito na po ang winning trap kapag nag-bishop takes b2. Ayan, tututukan lang natin. Pag bumalik naman sa g7, yung bishop niya, ito na po yung trap na hindi makikita kung hindi pa na-experience ng kalaban. So, after bishop g7, bishop b4 po. Ayan, tututukan natin yung queen. Once again, pag yung queen niya pumunta dito sa d4, pwede natin kainin yan, and then, meron tayong knight c7 check. So, kailangan talaga yung queen niya nakatutok po dito sa c7 square. Ayan. So, queen c6 lang po yung tira na pwede. After queen c6, bishop b5. Ito na po yung deadly trap dito kasi hindi lang yung rook makakain, pati yung queen. Kulong na po yung queen dito. Kahit saan magpunta, makakain. Siyempre, pag kinain niya to, meron tayong check and kuha po yung queen niya. So, iyan po yung konsepto ng trap na ito, yung bishop b4 and then bishop b5. Ayan. So, most of the variations, makikita nyo po yung trap na yan, pero tignan na rin natin. So, for example, knight f6 siya. Ayan. Bishop b4 lang po tayo. Dito, hindi na pwedeng pumunta sa d4. So, force talaga siya dito sa c6. And after queen c6, bishop b5, kulong po yung queen niya dito. Ayan. So, pwede niyang kainin to, pero kakainin lang natin yung queen. And after knight takes b4, atras lang natin tong bishop. And 2 pieces kapalit ng queen, talo na po siya dito. Kahit may kain pa siya dito, may ganito lang po tayo dyan. And check, king f1 lang po. Ayan. So, 2 pyesa lang ang kapalit ng queen. And pwede nating atakihin pa to kaagad. Hindi na po siya makakasurvive dito. Wag lang tayong mabablunder na mapapakain natin yung queen. Siyempre. So, ayan po kapag nag-knight f6. Tignan naman natin kapag nag-e6. Pag pinaalis niya yung knight dito, same pa rin po yan, bishop b4. Once again, pag pumunta dito sa d4, kakainin lang po natin yan. And panalo na po tayo dyan. Kasi isang rook na po ang lamang natin. And pwede natin kainin lang yung pawn kung sakaling makukulong ito. Pero sa ganito, hindi po makukulong yan. May mga bishop d6 tayo and knight c7. So, ayan po, ang knight d5. Pag pinaalis yung kabayo natin, may bishop b4 pa rin. So, anong best move ng black dito? Ang best move ng black dito is knight a6. Ayan, para walang bishop b4. And ang gagawin naman natin dito kapag nag-knight a6, knight f3 lang po. And after e6, bishop c3 lang. Ayan. Pag kinain niya po yan, knight takes c3 lang. Ayan. So, wala po tayong nag-gain na pyesa, pero ang pangit po ng position niya. Ang dami niyang butas, and after knight f6, pwede lang tayo mag-e5. Pag nag-knight d5 po siya, kakainin lang natin yan. Kain po sa kabayo dito. And then, castling na po tayo. Ayon sa computer, winning na dito ang white. Pero, kahit sa sariling analysis ko, winning na dito. Kasi ang daming weak pawns. Ayan. Ang daming weak squares. Pwede pa tayong pumasok doon mamaya. Pero, pwede rin natin pressurein ito. And solid lang. Pwede tayo mag-knight t4, f4, f5. Pero, pwede rin pasok ka agad doon sa f6. So, marami tayong choices dito. At yun ang nagsasabi na maganda yung position natin at
malaki yung chance natin manalo sa ganito. So kahit best move yung isagot ng kalaban nyo dito, magiging maganda pa rin yung resulta natin. Kumbaga tayo pa rin ang lamang at ito yung nagpapakita na yung opening na ito for black ay hindi talaga maganda. At nagkataon na yung trap sa variation na ito rin yung best move para sa atin. Kahit ipa-analyze nyo pa sa engine, ito yung best move. Itong bishop d2 and then after queen takes c5, knight d5. So kailangan nyo lang tandaan yung trap na bishop b4 and then bishop b5. Ayan. Kulong po yung queen niya, queenless na po siya. So, hopefully natuto po kayo sa trap na ito. Hindi ako sure kung para sa inyo talaga ito, pero pwede nyong i-share sa mga kaibigan nyo or sa students nyo and hopefully nag-enjoy po kayo kahit papano. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga pa-Jaffers!